magsilugod po tayo. Lumuhod si pastor, lumuhod ang mga membro, lahat ay lumuhod. Nakaluhod po sila. Aba nakaluhod. Aba nag-isip-isip yung mayaman, nagpatayo. Sabi, mali ito. Bakit ako susunod sa kanya? Number 1, ako nagpatayo ng simbahan. Number 2, ako nagpapasahod sa kanya. Bakit ako susunod? Parang sakop ako niya. Mali yata ito Siya ngayon ang nasusunod ko. Di ba? Mali. Ibig sabihin mga minamahal ko, ito na ang ayaw magpasakop. Amen? Bakit ayaw magpasakop? Yun ang patay ng church at gusto nagpasa. Bakit? Yaman. Bakit pa ang ulo ganon? Mayaman? Bakit? Ayaw, ano ko ang rason? Ano ba? Mayroon siyang pride. Di ba? Mapagpakasan niya ang puso. Sobrang taas. Kaya ang hindi na po pasakyo, mapagmataas ang puso. Ang sabi ni Lord, ang nagmamataas, ibababa. Ang nagpapakababa, ay tataas. Wala kang magawa, libro ka, di ka pastor. Kahit mayaman ka, nagpapasulo ka sa pastor, pasakop ka sa pastor. Kasi yan ang papasakop mo sa Diyos. Amen? Nakita ba ng mayaman na hindi siya magpasakop sa silong pastor? Alam niya sa Diyos pa rin siya? No! Kailangan niya magpa-under, magpasakop sa pastor na yun, kahit mayaman siya. Kasi yun ay lingkod ng Diyos. Hindi na po natin mga kapatid sa Panginoon. Kaya ang hindi na po pasakop sa Lord, mapagmataas. Kaya nga po, nag-story pa po sa inyo, pero alaala na lang po ito na nangyari sa buhay ko na kailanman ay hindi ako nakikisama. 15:33 ng 1 Corinthians. Kung basahin ninyo roon, ang masamang kasama ay nakakasira sa mabuting pag-ugali. So ganito po ang nangyari. Noong panahon noon, ito, alaala na lang, kasi gusto kong nakarelate ito sa ating topic. Alaala na, noong panahon na ako kay Pastor Francis, nag-resign po ako. At ako ay pumunta kay Pastor Gres. Yan, totoo yan eh. Ang inaasahan ko, ang apod, matayuan ng church building na nabato. Kasi yung katulawan, hindi inig sa inyo, monthly lang, tayo ang building yung nabato. Tama ba si Kerjak? Tinayo. At balian, itinayo. So nadala ako, nasabi ko, gusto ko rin, kasi sa pasunat mo, walang sapat na pera, walang support, ay sa David yun. Huwag lang sumunod doon. Amin mo ba? Kasi, labanan mo yun. Huwag kang patatalo. Rason, ang mga rason nila na napakababaw, huwag mong papansinin yun. Bakit po? Dadayay ka. Tulad na Adan at Eva. Huwag kang maniwala sa Diyos. Ito ang gawin mo. Magiging matalino ka. Magiging marunong ka. Parang sa Diyos. Huwag kang palindang. Amen? Ang diablo, manlilindang. Ang diablo, sinungaling mula sa kanyang mga ama. Ang diablo, mandaraya. Huwag kang padadaya. Amen? Huwag kang padadaya. Kapagkat ang sabi ng Biblia, ito po ang sabi dito, yung sinabi ko sa inyo na napakasarap na ang isang Kristiyano ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Submit to God, submit to pastor. Okay? Especially, what the pastor say is right. Ibig sabihin, special na kung ang sinasabi ng pastor mo, pwede mo sumayin kung mali. Okay? Pero kung right, ang kanyang sinabi, well, bakit di mo kaya sundin? Eh, mabuti naman yun. Amin mo ba? Kailangan marunong ka na tumingin na ang sinasabi ng pastor ba yan ay tama o mali. Kailangan may nakatag na basihan o pundasyon ang sinasabi ng isang mga ngaral. Amin po ba? Hello? Amen. Kailangan talaga nasa basihan. O halimbawa, dito sa atin, kahapon, may mga bagay-bagay na ginawa tayo. Di ba? Ibig sabihin, nasunod. Nawala yung Sunday school. Eh, kakabuti na natin eh. Amin po ba? Maraming bagay dito, isa sa ayos ng Diyos, at ito'y para sa ating Panginoon. Huwag naman natin sasabihin, may tip naman niya si Pastor. Okay, di ba may bylaws ang church natin, ang disciple of the church salvay, may bylaws. Anong bylaws natin? Number 1, gusto kong idikit dyan. Nasa Bicol, ang bylaws natin. Ang number 1, ang isang lingkod ng Diyos, huwag kakay sa pulpito, magpaparami kung mayroon kang kasalanan na nagagawa. Bylaws yan, ang disciple of the church. Pastor, song leader,
gitarista, organ, drummer, lahat. Candice lahat. Huwag kang tatayo, magpapagamit kung meron kang pagkakamaling nagawa. Kung hindi ka magpagamit at tumayo, eto, pinagsisiyan mo ang mga kasalanan. Kasi ka naman kayo nagkamali, amen? Hindi mo sinasabi, huwag kang tumayo kasi may kasalanan ka. Bakit si Pastor matuwid ba? Eh kung sabihin niyo sa akin, hindi matuwid sa pagkaan. Sabihin niyo siya, lahat tayo ay nagkamali. Amen po ba? Ako at ikaw, lahat ng kamali. Eh bakit pa ito linisip din ang isang taon kamali? Parang ikaw hindi kamali. Question. Amen? Bakit? Alam niyo mga kapatid, hindi ko sinasabi huwag kang tumayo. Ano ang bylaws sa pinag-kaisahan? Amen? Ang bylaws, kung meron mong nagawa ang pagkakamali, huwag kang tatayo kung magpapagamit ang Diyos hanggat hindi mo pinagsisihan ang iyong mga nagawang pagkakasala. Hindi ako nagsabi. Sino nagsabi? Yung virus. Kaya kahit presidente ka, kapag may mali ka, pwede kang makulong. Ang nagpakulong yung batas. Amen po ba? Hindi ang sisi, si pastor, hindi ang sisi kung kanino ang batas. Kaya nga dito, dating ang panahon, ang salita ni Kristo ang siyang hukom sa mga taong nagkamali. Ito po, salita. Ibig sabihin, ang nakasulat ay nakasulat na. Walang dagdag, walang bawal. Okay, tingnan po natin dito mga minamahal ko sa gawa. Okay, gawa. Okay, matindi dito mga minamahal ko, akala natin na okay lang. Pero matindi dito yung gawa, kapitulo 5. Kilala po ninyo si Sapphira. Kilala po ninyo si Ananias. Ano ang history? Ito po ang history ito. Ang mga apostol ni Jesucristo nagkaroon ng pagkakaisa. Hindi utos ng Diyos. Ang word ay pagkakaisa. Wala kang mapasya doon inutos ng Diyos. Ang word doon, nagkaroon ng pagkakaisa. Chapter 5 ng Gawa, verse 1 up to 10. Pulis ito yun. Okay? Ang word doon, ang topic doon, nagkaisa. Ano ang pinagkaisahan ng mga apostol? Ang pinagkaisahan ng mga apostol, lahat ng pag-aari ng mga miyembro ng mga alagad, ibinta. Bahay, lupa, lahat. Pagkatapos ibinta ang lahat ng ito, sa chapter 5 o chapter 4 doon sa taas, chapter 5, Ananias na, pero pag itaas mo yun, yun ang kaisahan ito niya. Pagkatapos ibinta, ang perang pinagbintahan, ibigay sa mga apostol. Ano ang pagkain ng mga miyembro, mga alagad? Kasi wala na yung ari-arian. Ang mga apostol ang magbibigay ng pagkain sa mga miyembro. Ang magbibigay. Bibigyan po sila. Bibigyan ng pagkain. Okay? Parang ginagawa ito yung Suryano sa Apayat, Pampanga. Ginaya ito yung Suryano sa Apayat, Pampanga. Istorya ko sa inyo. Si Brother Grace, nagpalukiri na yan sa Suryano sa Pampanga. Ang apalit na yan, isang kumpaw na napakalaki. Okay? Nandyan ang lahat ng libro. Ang lahat ng pananim mo, sabing, lahat ng pananim mo, pag ikaw nag-harvest, hindi mo idadalhin sa bahay mo. Dadalhin sa budiga na pinatayo ng Suryano. Pagkatapos, oras ng pagkain, umaga, tanghali at gabi. Ikaw ay pipila doon kasi meron na kaasay na magluluto. Pero may ID ng Suryano. Kung wala kang ID, hindi ka bibigyan.